Ayan. Ayan, praise. Ayan. Dumodoble yung ginaw ko kasi kinakabahan ako. Ayan. Ayan ang pagpalang gabi po sa bawat isa. Ayan, nasa 4th Wednesday na tayo ng month of July. Ayan. Ang topic ko po is when heaven delays, keep knocking. Ayan, bago po tayo mag-upisa, tayo po muna ang manalangin. Yes, Lord, Ama namin Diyos na dakila sa lahat, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. At alam ko, Panginoon, yung ibababa mong mensahe, Panginoon, ay magkakaroon na aplikasyon sa aming mga buhay, Panginoon. At patuloy kami lumalapit, Panginoon, nagpapakumbaba sa trono ng iyong biyaya, Panginoon. Gawin mo kaming matabang lupa, Panginoon. Napupunaan mo ng mga salita mo, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon. At ikaw ang manguna sa aking buhay, Panginoon, sa pagbaba mo ng mensahe, Panginoon. Gawin mo lang ako mag-is mo, Panginoon. In Jesus' name. At hindi ko makalimutan, Panginoon, yung mga inaral ko, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng wisdom, Panginoon, sa paghahayag ng iyong mga salita, Panginoon. At ingatan niyo, Panginoon, yung mga papunta pa lamang, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. At patuloy niyo nga pong pagpalain ng bawat isa, Panginoon. At kayo po ang manguna sa aming mga buhay, Panginoon. At alam ko, Panginoon, na tutulungan mo kami, Panginoon. At ang inyong pong lingkod na maihayag to, Panginoon, na maayos, malinaw, Panginoon, na maintindihan nila, Panginoon, in Jesus' name. Thank you, Lord God. At sa iyo lamang po namin binibigay ang pinakamataas sa pagbuhat pagsamba sa tanging pangalan, Jesus. Amen. Ayan, when heaven delays, keep knocking. Ayan, ang key verse po natin ngayong gabing ito is matatagpuan sa Matthew 7:7. Ayan, ask and it will be given to you. Seek and you will find. And knock, the door will be open to you. Ayan. Ayan, kapag naririnig nyo po ang salitang delays, ayan, di ba? Ano pong naisip o nararamdaman nyo, di ba? Kunyari, ayan, sa mga hilig mag-Shopee, delay na parcel, or delay na mga payment na may mga utang sa inyo. Ayan, sa mga working, delay na sahod, di ba? Medyo nakakainis, di ba? Or may pagkakataon po ba sa buhay nyo na pinagpe-pray nyo, pero hindi pa sinasagot ng Panginoon? Ayan, pa-next po. Have you ever waited on God and wondered why He was taking so long? Ayan, yung nagpe-pray ka po, pero parang hindi naririnig ng Panginoon, di ba? Kasi walang katugunan. Ayan, bakit napakatagal? Days, weeks, months, or even years na, pero wala pa ring kasagutan ang Lord. Ayan, di ba? Parang sa iyo tahimik. Malakas ba yung boss? Parang sa iyo tahimik. Ang lakas ba? Sorry. Energetic. Ayan. Kasi ayan, di ba? Parang sa iyo tahimik. Ayan. Medyo ilo-lower ko na. Para sa iyo, ayan. Para sa iyo, di ba? Tahimik ang langit kasi di ba? Walang katugunan ang Lord. Ayan, di ba? Alam ko po, ang iba sa atin, or, ayan, personally din, na nakaka-relate sa mga ganito dahil talagang season ng buhay natin, di ba? Yung mga matagal nang naghihintay sa mga kasagutan ng Panginoon sa ating buhay. Ayan, tingnan po natin, bakit may mga delays ang Panginoon sa mga prayers po natin. At ano pong gusto ng Diyos na matutunan natin sa mga season na katulad po nito. Ayan, yung waiting season natin sa Panginoon. Ayan, pa-next po. Ay, ang ganun na, pa-next po. Ayan, a delay doesn't mean a denial, but rather an opportunity to grow in faith and deepen one's relationship with God. Ayan, di ba? Ang pagkaantala daw ay hindi nangangahulugan ng pagtanggi ng Panginoon. Naniniwala po ba tayo? Amen. 'Di ba? Ano po ito, 'di ba? Isang pagkakataon na lumago sa pananampalataya at palalimin ang relasyon natin sa Diyos. Ayan, delay can be seen
A divine alignment din po ng Panginoon. Alignment with a higher purpose. Ayan nga po, di ba? Opportunities din po din talaga for spiritual growth. Ayan. Meron tayong 5 na pag-aaralan. Ayan. Number 1 po. Ayan, pa-next po. God, ang hirap palang gumawa ng PowerPoint, no? Kahit simple lang, parang, Tindihan ko lang yun sa'yo. oo. Parang nag-enjoy kasi ako sa paggawa nung parang, Hindi ba yan sa'yo? oo. Kasi si Josh kasi hindi ako nakagawaan, kaya, ayan, God has perfect timing. Diba? Alam mo naman natin, diba? May time talaga na hindi agad-agad din talaga sinasagot ng Panginoon yung mga prayers din po natin. Pero, meron din talagang right timing ang Panginoon sa lahat ng bagay, di ba? Ngayon, sabi nga po sa Isaiah 60:22, ayan, sabay-sabay po natin basahin. When the time is right, I, the Lord, will make it happen, di ba? Ayan pa next po, we serve a God of perfect timing, di ba? Naglilingkod tayo sa Diyos talaga na laging perfect yung timing niya sa lahat ng bagay, di ba? Never early, never late, always on time. Ayan, di ba? Magtiwala po tayo sa process ng Panginoon, di ba? Kasi yung mga delays na yan can be a test of faith din talaga na alam ng Diyos yung ginagawa din talaga niya. At kung hanggang saan tayo magtitiwala, mananampalataya sa Panginoon kahit may mga delays po tayong nararanasan. Ayan, sabi rin po sa Isaiah, ayan pa next po, 55:8. Ayan, sabay-sabay tayo. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. Yan, di ba? Hindi naman talaga natin kapareho ng pag-iisip at kaparaanan ang Panginoon, di ba po? Pero, sinasagot ng ba't natatawa ka? Pero di ba, sinasagot ng Panginoon ang mga prayers natin sa paraan at panahon. Ayan, natatawa tuloy ako. Di ba sa paraan at panahon? Sa paraan at panahon na gusto niya, hindi sa paraan at panahon na gusto natin, di ba? When God is silent, be persistent, di ba? Tayo talaga sa pananalangin, di ba? Kasi ang Lord naman, di ba? Gumagawa siya behind the scene, di ba? Kaya ayan, meron time, may God's time, may God's way, and God's will din talaga. Ayan pa next po. Ayan, di ba? Everything happens, di ba? In God's time, everything happens according to God's schedule. May timing talaga ang Panginoon sa lahat ng bagay. Ayan, God's way, di ba? Ayan, yung way talaga ng Panginoon, mysterious at iba sa way na gusto natin. Pero, di ba, we may not understand, but we can trust His wisdom. Ayan. God's will, di ba? God has a perfect design for everyone, and trusting His will means accepting that His plan is best. Ayan. Number 2. Para na ganun. Ayan, importance of waiting. Ayan, sabay-sabay po natin ang sabi sa Habakkuk 2:3. Sapagkat hindi para dumarating sa takdang panahon para marangito, ngunit hindi magtatagal, kahit magtagal ng kaunti. Ayan, di ba? In-encourage tayo ng verse na to, di ba? Yung perseverance in faith, even when the fulfillment of a promise seems delayed. Ayan, di ba? Yung pagtsatsaga sa pananampalataya din talaga, di ba? Gaya nga po ng verse na yan, di ba? Ang sabi, tiyak na mangyayari ito sa takdang panahon, di ba? Yan, sinasabi ng Panginoon na kahit magtagal ng kaunti, di ba? Pero, mangyayari at mangyayari din talaga yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin, di ba? Kaya, worth it din naman talaga ang pag-iintay natin sa mga katugunan ng mga prayers natin kasi 'di ba ini-exceed pa niya beyond our expectations yung mga pagpapalang inaantay din talaga natin, 'di ba? Tinuturuan tayo na magtiyaga sa paghihintay, 'di ba? Yan, gaya ng kapag sinagot ng Panginoon, 'di ba? Gaya ng kanta na sapat na at higit pa. Kaya nga nung kinasal ako, sabi ko parang
isang piece ng chicken joy lang ang gusto ko, pero isang bucket ang binigay, di ba? Kaya, ayan, di ba? Ayan, tinuturuan din tayo ng Panginoon na may strengthen ang faith natin while waiting sa mga answers ng Panginoon, di ba? Ayan, eto, naano rin ako yung kwento ng isang Bible study attendee namin sa Katihan na parang si Tita Leila, bata pa sila na nag-asawa, di ba? Sila ni Kuya, basta yung asawa niya, hindi ko alam yung name. Pero, yan, nagantay sila, matagal na sila nagsasama. Napipray siya na magkaanak, ganyan. Pero, ang tagal. Oo, parang, basta ang tagal. Nagpray lang siya na nagpray. Hanggang nung 32 years old ba siya nun? 32 years old siya nung sinagot ng Panginoon yung prayers niya. 'Di ba? Parang isang dekada. 'Di ba? Kaya yung mga prayers natin na matagal na, wag po tayong sumuko kasi tutugunin din talaga ng Panginoon 'yan. Kaya katulad nung sa paglilipatan natin ng church, 'di ba? We're still waiting and praying, 'di ba? Na makalipat tayo. At di ba? Wait lang. Di ba? Ayun nga. Hindi. Wait lang. Ayun nga, di ba? Yung sa paglipat din natin, di ba? Di ba? Nagpa-pray tayo at nag-wait din talaga tayo na makalipat at nagpa-pray tayo ng pray ng talaga natin. Pero di ba, alam naman natin, yung paghihintay natin, worth it kasi pinapaganda, di ba? Yun, malaki na yung lilipatan natin. Kaya di ba, enjoyin natin yung journey ng paghihintay. Di ba? Ayan, sa mga God's will, ayan. Enjoyin natin yung paghihintay. Ayan, di ba? Sabi nga ng topic ni Melay, di ba? Push. Pray until something happens, di ba? Don't stop praying until you get an answer from the Lord. Ayan, di ba? Yung story din po ni Daniel, his prayers were delayed for ilang weeks? 3 weeks? O yan, tapos, di ba, God ultimately answered in His perfect timing, di ba? Ayan naman, di ba? Gaya naman sinabi ni Pastora last week, di ba? Hindi vending machine. Ayan pa, next po. Hindi vending machine ang Panginoon. Na kapag nagsuksok ka lang ng barya, ay gusto ko ng fame, gusto ko ng security, ng love. Pag nilaglag mo lalabas agad yung gusto mo. Hindi naman po ganun ang Panginoon, di ba? A relationship with God is not transactional. Instead, it's a relationship built on love, grace, and faith. Where God offers unconditional love and we respond with devotion and trust. Ayan, hindi naman pag sinabing, if I do this, God will do that. Hindi naman gano'n na, ay, gagawin ko to, tapos ito ang gagawin ng Panginoon sa akin. Hindi naman po gano'n, di ba? And sometimes, the Lord actually causes some delays so that we can see what's in our heart that He sees, di ba? That we don't know is there. Sometimes, sinasadya ng Panginoon talaga ang pag-antala or pagsagot sa mga panalangin natin kasi may gusto siyang baguhin sa character natin. Di ba po? Ayan, na hindi tayo aware sa mga ganong talaga. Aminin naman din talaga natin, di ba? Na kapag may parang gusto kang gawin ng Panginoon sa buhay natin, di ba? May gusto ka na sagutin ng Panginoon na prayers natin, di ba? Para on fire sa Lord. Lahat aatinan, lahat gagawin, di ba? Gagawin, di ba? Basta lahat, to please God, lahat gagawin mo. Ang ending, hindi sinagot ng Lord ang Panginoon, yung prayers mo. Ano mangyari? 'Di ba? Kung mababaw na Christian, magi-stop na. Hindi na natin nang gagawain. 'Di ba? Or worse, 'di ba? Hindi na nga atin nang gawain kasi ano isipin niya? Hindi naman sinasagot ng Lord yung panalangin ko, so bakit ba ako magko-continue? Pero minsan, 'di ba? Unaware din talaga tayo sa mga character natin or attitude natin. Kasi yung mga delays na 'yan, testing and refinement din po yan. Nasakit ang lalamunan ko.
Ayan. Thank you so much kung sino man. Ayan. Ay, mainit-init pa. Testing and refinement po, di ba? Sinusubok, pinipino at hinuhubog po tayo ng Panginoon sa mga karakter natin na hindi nakakalugod sa Panginoon. Di ba? At eventually, di ba, makikita mo, mas pinapatatag ka ng Panginoon dun sa waiting season mo na yan. Di ba? Resilience and perseverance. Ay, English. Dami ka na English, ha? Lista niya yan. Resilience and perseverance. Di ba? Ay! Prayer meeting muna. Kinakabahan niyo ako, eh. Tapos, lalo niyo ako pinapakla. Ayan, di ba? Resilience and perseverance, di ba? Ay. Ayan po, di ba? Ang daming gustong ng Diyos na matutunan natin, di ba? Pero, ayan pa next po. Ayan, never ever get tired of praying and asking because God is always listening. Ayan, gaya nga po ng verse natin kanina, di ba? Sa Matthew 7:7, yung unang part. Ask and it will be given to you. Ayan, di ba? Mag-ask tayo sa Lord. Bumiyok. Mag-ask tayo sa Lord, di ba? O, pero baka sasabihin ng iba na, ay, alam naman talaga ng Lord yung pangangailangan ko, so bakit ko pa hihingiin? Ba't hindi na lang ibigay? Tama po ba? Pero, ayan, nagdadalaga ako, pumipiyok ako. Pero, dapat po ba natin hingin o tanungin ang Diyos bago tayo makatanggap? Ano pong answer? Oy, nagdadalaga ako. Yes po, and the answer is yes. No? The answer is yes, di ba? Ayan pa next po. Ayan, sige, stay. Ay? Ayan, the Lord has established a condition that requires asking in order to receive. O, diba? Need natin mag-ask sa Panginoon bago makatanggap, diba? Ayan, diba? Parang example, kapag bumibili ka, diba? Gusto mo, especially sa pants, gusto mo, diba, yung sizes mo? Siyempre, itatanong mo, hingin mo. Alang, ibigay sa'yo, size 24 ako, 24. Ay, size 24 ako, tapos size, 26 ang ibigay. Diba? Kaya, diba, size 24, nung dalaga pa. Yan, hindi lang po ito, diba, ina-apply sa provision ng Lord, di ba? In all aspects, yan talaga, sa lahat ng aspeto. If you need peace, ask God. If you need wisdom, ask God, di ba? If you need anything, ask God, di ba? Ayan, wala nang pong sinabi na, oy Sharon, nakalima ka na ngayong araw, kota ka na. Bukas ka naman ulit. Hindi naman ganun ang Panginoon. As long as, kailangan po na din talaga ang Lord, sa everyday life din talaga natin, di ba? Ask Him, has His guidance. Di ba? At araw-araw naman po natin kailangan ng Panginoon, di ba po? Amen po? Amen. Tsaka, it's our duty to us, kasi generous naman ang Lord sa mga bagay na hinihingi natin sa Kanya. May right timing lang talaga ang Panginoon, di ba? Ayan, di ba? Kaya nga, di ba, may commercial na sa gamot ba yun? Huwag mahihiyang magtanong. Abe? Uy! Ay, kala mo sponsor, no? Ayan, di ba? Sabi, huwag daw mahihiya sa Panginoon dahil nakikita naman ng Lord ang mga puso natin. Ayan, pa next po. Ayan, sabi dyan, if you ask anything in my name, I will do it. Ayan, John 14:14, di ba? Kaya, kapag hiningi natin sa pangalan talaga ng Panginoon din talaga, He will do it din talaga. Kaya, ayan, huwag mahihiyang magtanong sa Panginoon. Di ba? Ayan, number 3 po. Mabilis lang to sa akin. Ayan, God teaches us to be obedient. Ayan, delays can teach believers the importance of obedience and submission
to God's will. Ayan, di ba? May God's way and my way. Hindi ang kanta. Di ba? Usually kasi, di ba, totoo naman, minsan, kapag hindi pa nasasagot ng Panginoon yung mga prayers din talaga natin. Minsan, di ba, gumagawa tayo ng pinangungunahan natin ang Lord. Record din, tawa ng tao. Diba? Ayun nga po, diba, ang pagkaantala ay maaari magturo sa mga mananampalataya ng kahalagaan ng pagsunod at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ayan, tinuturoon po tayo ng Diyos na maging teacher, maging obedient. Ayan, di kayo nakikinig. Magtatawag na talaga ako. Sorry. Oo na, sige, tama na kayo lahat. Ayan, di ba nga? Napakahalaga ng pagsunod. Kaya, ayan, di ba? Totoo naman, napakahalaga talaga ng pagsunod din talaga sa Panginoon. At the same time, napakahirap. Why? Kasi 'di ba? Napakahirap sumunod lalo na yung mga siguro mga unang mga bagong baby Christian. Mga baby Christian, 'di ba? Bakit? Ang dami mong kailangang baguhin. Ang dami mong kailangang isakripisyo. Ang dami mong kailangan bitawan na nakasanayan mo na, 'di ba? Kaya 'di ba, as baby Christian parang ang hirap mag-surrender fully sa Panginoon kasi ang dami mo kailangan gawin. Pero 'di ba, kapag naman talaga is nasumpungan ka na talaga ng banal na espiritu ng Panginoon din talaga, nababago at nababago din talaga tayo. Kaya nga, yung Word of God, it's not just informational, but transformational. Yun nga! Hindi! Thank you, Lord! Wait lang. Ano ba? Kinakabahan ako lalo tuloy. Ayan, di ba? Kaya, ayan pa next po. Ayan. Our obedience shows our love, trust, and faith in Him and lead us to draw even closer to the Lord. Ayan, di ba nga po? Ang sabi ay ang pagsunod ay nagpapakita ng love, trust, and faith. Yan, di ba? At naglilid po talaga yan, mga bagay na yan, para mas mapalapit po tayo sa Panginoon. Ayan, pa next po. Obedience should ideally be motivated by love and devotion rather than fear and obligation, di ba? Ayan, di ba? Ugaliin po natin sumunod sa Panginoon dahil mahal natin ang Panginoon. Hindi dahil naoobliga tayong sumunod. Iba yun na naobliga ka, kaya ka sumusunod. Kesa dun sa mahal mo ang Panginoon, kaya sumusunod. Di ba? Di ba? Wait lang. Ayan, di ba? Lagi po tayong sumunod sa way ng Panginoon, hindi po sa sarili natin. Ayan, paano po tayo makakasunod? Read the Bible, pray every day, devotion, di ba? Apply natin yung soap na sinasabi, hindi sabon. Scripture, observation, application, and ina-apply nyo ba yon? Kasi lately ko lang yun na-apply nung inaaral ko to. Ayan, di ba? Reminder, soap. Yan, di ba? Scripture, observation, application, and prayer. Tama po. Ayan, di ba? Ayan, understanding God's Word. Ayan, pray without ceasing. Ayan, magkaroon talaga tayo ng desire. Or pagnanais din talagang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ayan, i-practice po natin na sumunod din talaga sa Panginoon at isabuhay yung mga Word of God na napapakinggan din po talaga natin, di ba? Amen po. Amen. Ayan, di ba? Maging consistent po tayo sa pagsunod, di ba? Gaya ng topic ni Aliyah, power of consistency.
Power, ayan, pa next po. Power of consistency. Consistency is the key. Ayan. Ay, parang kala mo, ang lawak ng ano eh. Ayan, consistency is the key. Ayan, sabi po sa 1 John 2:3. Ayan, pakibasa po. Ayan, kilala po ba natin ang Diyos? Yes! So, sumusunod tayo sa lahat ng kanyang utos. Ayan, di ba? Huwag tayong magningas kugon. Ayan, alam niyo po ba yon? Ningas kugon. Sa umpisa lang magaling. Pero, pag nating sa dulo, wala na. Big no-no. Di ba? Ayan, di ba? Ayan, ito na ano ako dito sa part na to eh. Pa-next po. Ayan, pasabi. Ay, pasabi. Pabasa. Pasabi. Pabasa. Sorry. Pabasa. Please read. Okay, 1, 2, 3, go. When you obey God completely, then you will discover God's faithfulness. God provides for our needs, His time, His ways. You will never know what God can do until you have nothing left except God. Ay, di ba no? Grabe. Di ba? Yan ang sabi sa last part, you will never know what God can do until you have nothing left except God, di ba? Oo. Hindi, parang nakakaano lang din na parang tsaka mo lang ma-experience kung anong gayang gawin ng Panginoon until yung Lord lang talaga ang natitira sa iyo, 'di ba? Yung pinanghahawakan mo din talaga. Kaya nga 'di ba? Parang nakakaano rin talaga na si Lord lang din naman talaga ang kakapitan natin sa mga bagay na ganyan. Kaya 'di ba? Ugaliin natin sumunod talaga sa Panginoon, sumunod talaga sa Panginoon. 'Di ba? Kaya nga sabi ni Pastor Ruth, 'di ba? May pagpapala ang mga sumusunod at may pagpapalo ang mga sumusuway. Kaya saan po tayo doon? Doon tayo sa sumusunod para mayroon tayong mga pagpapala. Ayan, pa next po. Ay, touchscreen. Pa next po. Ayan, number 4 na tayo. Di ba? Mabilis lang to. God teaches us to seek His presence. Ayan, sabi sa Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Ayan. Pag tayo kasi gusto natin, eto na agad eh. And all these things shall be added unto us. Nakakalimutan natin na dapat, kala mo teacher eh, no? Na dapat, ano pong dapat gawin bago gusto natin ano pong, all these things shall be added unto us, di ba? Dapat, wait, quiet children, quiet. Ano sabi? Seek the kingdom of God and His righteousness. Ayan. Lulista ko yung mga sumasagot. May plus points, 'di ba? May plus points kayo sa langit. Ayan, 'di ba? Wait lang. Ayan, may plus points kayo sa langit. Kapag ayan, yung inuna nyo. Wag tayo dito lang sa all these things shall be added unto us, ha? Lagi natin i-seek first the kingdom of God. Very good, children. Ayan. Diba, sabi nga po, mag-seek tayo sa presensya ng Panginoon, diba? Palaguin at palalimin natin yung spiritual life po natin, diba? Seek God's wisdom and pray. Seek guidance from the Lord and ask Him to reveal His will. Ayan. Sabi nga po sa Jeremiah 29:13. Ayan. 1, 2, 3. Sabay-sabay, children. Ayan, sabi, di ba, buong pusong hanapin ang Panginoon. Seek His presence continually. Di ba? Ayan, pa-next po. Touchscreen. Pa-next po, touchscreen. Next po. Ayan, di ba? Seek His presence continually and making it a regular part of your life, not just a last resort. Ayan, di ba? Patuloy po nating hanapin
ang presensya ng Panginoon at gawin talaga natin tong regular na bahagi ng ating buhay. Ayan, 'di ba? Kasi mas napapalapit tayo din talaga sa Panginoon kapag inuuna din talaga natin ang Lord, di ba? Kung gaano natin kadalas hawakan, tingnan ang mga cellphone po natin, dapat ganun din po sa Panginoon. Mas lalo pa. Di ba? Kaya, ayan, di ba? Bato-bato sa langit ang tamaan. Ang sabi, God loves us. Di ba? Yan, dapat nagbago tayo. Kung gaano natin kadalas hawakan ng mga cellphone at ano natin, mas lalo pa tayo dapat sa Panginoon. Ayan. Ayan, ang sabi, when we are rooted and grounded in God, particularly in His love, signifies a deep, stable, and flourishing relationship with Him. Ayan, di ba? Na, totoo naman po, na kapag nasa presensya din talaga tayo ng Lord, di ba? When we are rooted and grounded din talaga, mas nagiging malalim, matatag, at maunlad po ang relasyon natin sa Kanya. It means having a firm foundation in faith and being unshakable in the face of life challenges. Ayan, di ba? It's unshakable, di ba? Hindi matitinag. Hindi basta-basta natitinag. Ayan, kaya kapag patuloy tayong nagsisik sa Lord, 'di ba? Makakatagpo tayo. O pag-aantayin ka ng Sunday, paano ka makakatagpo ng presensya ng Lord? O, paano tayo makakatagpo ng masusumpungan ng presensya ng Lord kung every Sunday na-attend ka nga, nakahawa ka naman sa cellphone mo sa gilid? Nagte-Facebook or ano? Ang tamaan, magbago. Ayan, di ba? Paano natin mararamdaman yung presensya ng Lord kung every Sunday, every attend ng gawain, cellphone? Or kaya, dal-dal sa katabi. Paano na tayo niyan? Di ba? God loves us. Ha? Sorry po sa mga natatamaan, pero God loves us. Yan ha. Basta, wala akong pinapangalanan. Pero love tayo ng Lord. Kaya kapag a-attend tayo, alam nyo na ang gagawin nyo ha. Kasi, susubaybayan ko isa-isa. Hindi, joke lang. Susubaybayan isa-isa. Hindi, joke lang. Ay, quiet na, serious. Ayan. Kaya 'di ba, patuloy tayong mag-seek sa Lord, ayan, para makatagpo tayo ng kasagutan din sa mga panalangin natin, 'di ba? Importante na may personal na relasyon din tayo sa Lord, 'di ba? Yung malalim na relasyon sa Panginoon. Ayan, 'di ba? Na-enjoy natin yung waiting season natin sa mga delays ng Panginoon. Kasi alam natin, God is working behind the scene. Ayan, di ba? Sabi nga po sa second part ng ating key verse, di ba? Matthew 7:7. Pa-next po. Ayan, seek and you will find, di ba? Usually naman, di ba? Kapag may mahalaga tayo, o yan, kunyari, may mahalaga tayong gamit na nawawala. So, anong gagawin mo? Halos baliktarin na ang bahay para makita. Di ba? Lalo yung, si mama tatawagin. Di ba? Ulam, joke lang. Hindi, totoo naman. So, di ba, kapag meron tayong mahalagang bagay or gamit na importante sa atin, di ba? Usually, di ba, hinahanap natin. So, ganun din dapat tayo sa Panginoon. Na buong puso natin siyang hanapin at matatagpuan natin siya. Yan, if we seek Him with all our hearts, we will find Him. Yan, di ba? Kung hahanapin mo, makikita mo. Kaya patuloy tayong maghanap sa presensya din talaga ng Panginoon. Ayan, hindi kung sino-sino hinahanap natin.
Di ba? Kailangan talaga yung presensya ng Lord. Paano ka talaga makakasumpong ng presensya ng Panginoon kung sa iba ka, di ba? Sa iba mo na ano yung focus mo. Wag sa kung anong-anong bagay. Si Abby daw yun. Ayan, number 5. Okay, number 5 na tayo. Ayan. God is preparing us for greater blessings. So, di ba? After all the journey of waiting, bakit tayo nakakaranas ng ganon, di ba? Delays may allow God to prepare us for a blessing that is even greater than we initially imagine. Ayan, di ba? Yung mga pagkaantala po na yan, nangyayari dahil hinahanda tayo ng Panginoon sa mas malaking pagpapala na nakalaan sa atin. Kaya, yung mga prayers po natin na matagal na nakaano na sa baul, sana hindi po inaamag yung prayer life po natin. Na kahit ang tagal-tagal na nating nagpe-pray at walang kasagutan, wag po tayong magsawang manalangin, 'di ba? Kaya nga, 'di ba? Usually naman din talaga, ang Lord naman, 'di ba, gusto ng pinaka best sa atin, 'di ba? Kahit sa mga magulang na katulad ko, yan, kala Ate Sharon, Ate Rona, yan, kala Abby, Lynn, na ang gusto naman din talaga natin sa mga anak natin is yung best din talaga. Wala namang magulang na ayaw ang pinakamaganda sa anak, di ba? Kaya, ganun din ang Panginoon. Ayan. Pa-next po. Ay, hindi, ito pa pala. Back. Ayan. God plans are often bigger and better than our own. And He may delay the fulfillment of a prayer to ensure we are prepared to receive and handle the blessing He has in store. Ayan, di ba? Kaya nga, di ba, pine-prepare tayo at inahanda rin talaga tayo ng Panginoon sa mga pagpapalang nakalaan sa atin. Kaya nga, di ba, may mga trials and waiting season tayong nararanasan kasi gusto ng Panginoon, before natin matanggap yung mga pagpapalang nakalaan sa atin, is may spiritual growth tayo, may character development, di ba? Naniniwala naman ako na kapag nanatili tayo sa presensya din talaga ng Lord, masusumpungan din talaga natin siya. Na kapag kumatok tayo sa tamang pintuan, bubuksan ng Panginoon yung pagpapalang, bubuhos ang mga pagpapala, di ba po? Tinutulungan tayo ng Diyos kung paano natin i-handle yung mga pagpapalang nakalaan sa atin. With a humble heart, syempre. Huwag tayo naman na naka-receive lang ng pagpapala. Ang yabang na, no? Diba? Ayan, diba? Sabi nga po sa last part ng ating key verse, diba? Knock and the door will be open to you. Ayan, lagi po natin piliing kumatok sa Ama, sa pintuan ng Ama din talaga. Doon sa tamang pintuan. Ayan, sa conclusion na tayo, di ba? Ayan, ang sabi nga, di ba, ang bawat humihingi ay binibigyan. Ang tanong, humingi ba? Ang bawat umahanap ay nakakasumpong or nakakatagpo. Ang tanong, naghanap ba? Oh. Ang bawat kumakatok ay pinagbubuksan. Ang tanong, tamang pintuan ba ang kinatok? Diba? Kailangan, diba? Maging reminder din po talaga sa bawat isa sa atin. Ha? Ay? Oo, iba pala. Shopee, ibang pinto pala yung ginato. Ayan pa, next po. Touchscreen. Ayan. Ha? Ayan. Sabi ay, preparation may not always be easy. It's a process of growth that includes trial, waiting, and trusting in God's plan. Ayan. Sabi nga po, di ba? Maghanap tayo, humingi, at kumatok sa tamang pintuan din talaga. At maging reminder din po talaga sa bawat isa sa atin na humingi tayo ng may pananampalataya, di ba? May pasasalamat na parang
natanggap na natin yung pinagpe-pray po natin at humanap tayo ng ugnayan sa Panginoon, di ba? Lahat naman po tayo, di ba, may mga fellowship. Yan, di ba? Youth, yield, adult, mothers, couples, di ba? Napaka-importante po is yung fellowship natin kanino? Sa Panginoon, di ba? At kumatok tayo sa tamang pintuan talaga ng Diyos. Ayan pa, next po. Ayan, knock. And the door will be open. Ayan, lagi po tayong kumatok sa pintuan ng Ama, sa tamang pintuan. Ayan, next po. Ayan, conclusion na pala to. Ayan, next po. Ay, no. Back. Ayan. Ayan, di ba? Humingi tayo ng may pananampalataya. Ayan nga po, di ba? Humanap tayo ng ugnayan sa Panginoon at kumatok tayo sa tamang pintuan. Ayan, panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon. Hindi sayang ang paghihintay sa mga kasagutan ng Lord dahil nagtitiwala tayo sa magandang plano niya. Ayan, naisin po natin at buong puso po natin hanapin ang presensya din talaga ng Panginoon. Ayan, next po. Ayan, ayan, basahin po natin. 1, 2, 3, go. If you keep on asking, God will give you what you ask. If you keep on seeking, you are seeking for. And if you keep on knocking, the door will be open to you. Ayan, di ba? Panghawakan din po talaga natin ang mga pangako ng Panginoon. Ayan, next po. Ayan. Sabi, di ba? You will never know the beauty that's waiting on the other side of that door kung hindi mo hahanapin at kakatukin ang pintuan palapit sa presensya ng Lord, di ba? Tama naman na paano natin makikita yung kagandahan, 'di ba? Kung hindi natin kakatukin, hindi natin malalaman kung ano nandoon sa kabilang ng pintuan, 'di ba po? Kaya, 'di ba? Naisin po din talaga natin at buong puso natin hanapin ang Panginoon. Ayan, 'di ba? God has perfect timing for everything. Mahalaga yung journey ng waiting season natin dahil mas tumatatag tayo sa paghihintay at mas lalong lumalalim tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Naisin natin maging obedient sa kalooban ng Panginoon at isik talaga natin ang buong puso ang presensya ng Lord para makatanggap tayo ng mga blessings na nakalaan po sa atin. Ayan, pa-next po. Ayan, di ba? Keep on praying, di ba? Yan nga po, di ba? Yung unang natin, di ba? Topic natin. Push, pray until something happen, di ba? Push until a prayer answered by the Lord. And yan, di ba nga sabi, consistency is the key, di ba? Maging consistent din po talaga tayo mula umpisa hanggang dulo. Ayan, di ba? Parang si Jacob, mag-wrestling and prayer din po tayo talaga. Makipagbuno tayo ng pananalangin sa Panginoon hanggang i-bless tayo ng Panginoon. Ayan nga po, at seek His presence continually. Ayan, kaya tapos na po ang ating topic ngayon. At to God be the glory. Lord, to God po. Praise God sa mensahe ng Panginoon. Ayan, siguro pakiflash na lang dun sa last slide ni Jen. Ayan, so yung parang pinaka-conclusion of the matter. Ayan, ang lahat po ng pinag-aralan natin for this month. Pero may bonus, may bonus Wednesday, may Wednesday of the month. So, si Sister Jojo, ayan, next week siya yung speaker natin. So, praise God dahil we believe may ilalaan sa atin ng Panginoon. And yun nga po, ang talagang mensahe ng Panginoon sa atin, keep on praying, diba? So yung key verse nga ng Matthew 7:7, diba? Yung ask, andun talaga rin yung sikreto, diba? Yung ask mismo, S-A-S-K, diba? Asking, seek, diba? Ask, seek, and knock. And ako ngayong gabi, gusto ko lang i-challenge yung bawat isa, diba? During our prayer time mamaya,
recently, medyo may mga kinakaharap akong mga bagay-bagay, personal na mga bagay-bagay sa buhay. And dumating sa point, siguro kailan ba yun? Monday, I think Monday night, ayan. Monday ng gabi na nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ayan, kasi parang mga nakaraan. Siyempre, ang dami kong iniisip kasi lalo na, ayun nga, we're about to move, di ba? Parang lipat tayo. Tapos parang financially, may mga bagay, may mga kinakaharap yung church na parang, Lord, di ba, makakaipon na tayo, tapos magbabayad na naman tayo. Tapos parang, Lord, parang ganon. Pero sabi ko, Lord, bigyan mo na kami ng financial rest, parang financial ease, Lord. Talagang maranasan namin yung pagpapala mo, ganyan. So, one night, parang, ay yung gabing yun, nung Monday night, parang nag-sat ako sa presence ng Panginoon. And parang akong bata talaga, na parang sabi ko, Lord, napapagod na ako na gawin yung mga bagay-bagay na parang mag-iisip ka kasi ng paraan, di ba? For example, sa mga magulang, minsan may ganun talaga tayong tendency na may gusto ka mangyari, parang gusto mo ngayon na. Pero yung tinuturo nga sa atin ngayong gabi ng Panginoon, di ba? Na parang magantay ka talaga, di ba? And habang nag-aantay ka, nakita mo may inaayos ang Panginoon sa buhay mo. And parang sabi ko nung gabi yun, Lord, napapagod na ako na parang ako gumagawa ng paraan para mangyari. Ganito, ganyan, parang sa ministry yan dahil mga gusto mangyari, ganun. Sabi ko, pero ngayong gabi, Lord, naalala ko yung mga prayers ko sa'yo pag sabi kong, Lord, di ko na kaya, pero kaya mo. So, pag the moment talaga na yun nga, nag-give up, yung you give your all, parang, Lord, ginawa ko na lahat, di ba? And si Lord na yung mag-step in, di ba? Parang si Lord na yung kikilos. Kasi, pag inalaw mo na siya, parang we always need to come at the end of ourselves, diba? Na parang sabihin natin, oo nga, Lord, pagod na ako gumagawa, parang ako, nag-decision, ako yung, parang ako yung gumagawa ng paraan para mangyari yung mga bagay-bagay na gusto kong mangyari sa buhay ko, o sa church, sa pamilya ko, ganyan. Pero Lord, yung surrender pa rin lagi. And at that moment, ginawa ko, parang yung song na kinakanta ko, yung, hindi ko lang pero bago pa maggawa ng reels, yung gumawa ng reels sa Sunday na, bang title nung, I Trust in God. Anong pinaka-title nun? Ayan. I trust in God, my Savior, the one. Gusto ko pa kanta kay Ekel yun eh. Pero, habang pinapakinggan ko, parang nakikita ko si Ekel, nagigitara at kumakanta eh. Ayun, yun ang kinakanta ko, tapos, sasang mensahe nga ng Panginoon, nabalik tayo. Ang mensahe ni Lord, sa in the middle of mga delays, diba? Yung parang may mga gusto ko mangyari na parang hindi pa nangyayari. Ang mensahe ng Panginoon, diba? He will never fail. Diba? Parang yun lang yung parang comfort sa akin ni Lord na kailan ba ako nag-fail? Diba? Parang kung may pinangako ako, gagawin ko yun para sa'yo. Eh parang nung time na yun, sabi ko, Lord, basta nagkakatiwala ko lahat sa'yo. I trust in you, Lord. And nakaramdaman ako ng sobrang peace. And parang after nung gabing yun, kinabukasan, parang sunod-sunod na mga, parang nakikita ko kung paano kumikilos si Lord sa buhay ng bawat isa. And kahit sa church, diba, parang may mga tao kang pinagpe-pray na, Lord, maging maayos na yung ganito, maging maayos na ganito, ganyan. Parang magulat ka na lang. Pag talaga binigay mo kay Lord, hindi ka nagpa-stress sa mga bagay-bagay. Nakita mo kung paano umaayos din yung mga tao, diba? Na parang, yun nga, napakahalaga talaga yung surrender nga, diba? Gaya nga Paul itong sinasabi, hunger and surrender. Diba? So whenever we are in the state na, parang Lord, diba? Parang Lord, narinig ba ako? Lord, naalala mo ba ako? Ganon. Pero, yun nga, lagi ka naalala ng Panginoon, di ba? He will never fail. So, kaya po, ngayong gabing to, baka kailangan lang din talaga, dumating tayo dun sa point nga, di ba? That we come to the end of ourselves. Can we just surrender? Lord, dito ako, di ba? I'll continually, di ba? Hindi ka mag-give up, kundi mag-press on ka. Dahil alam mo, si Lord, hindi nag-fail. At may lagi siyang perfect timing sa buhay ng bawat isa, di ba? So, alam niyo yung paglipat natin, excited ako kasi alam ko kung bakit na-delay tayo. Diba? So, hindi ko pa sabihin sa inyo kung bakit. Hindi ko pa sabihin. Pero, alam ko, in the making, merong ginagawa si Lord. Parang habang nagsalita siya, diba? The Lord is working behind the scene. And nabubuo-buo ko na sa isip ko,
kung bakit until this time, hindi pa tayo nakakalipat. At God willing, di ba, prayer natin, Lord, no beginning na August. Lord, bago na ako mag-Burmans, di ba? Nandun na kami sa bago magpasko sa Pilipinas. Pero, nakikita ko, kaya pala. Kaya may mga ganitong delay. Kasi meron pang inaayos si Lord. And, basta, may perfect plan siya. So, let's just trust in the Lord na huwag tayong mainip, let's not grow weary, kundi maging excited tayo. Na alam natin, di ba, kung may mga delays na ganyan, hindi siya denial, kundi may greater na plano si Lord sa buhay ng bawat isa, di ba? Kaya, sige po, find the place of prayer na tayo and we have time. And I believe, basta po, magiging matapang akong sabihin sa inyo ngayong gabi, ibigay niyo lahat kay Lord. Just trust in the Lord. May surprise ka, di ba? He will never fail. Our Lord never fails in His promises. Basta sinabi ni Lord, panghawakan natin, tutuparin niya lahat ng yon sa ating buhay. So, let's ito lang, di ba? Seek His presence continually. And magulat tayo kung paano ni Lord tutuparin ang lahat ng pinangako niya sa atin. So, let's continually pray. Ayan, at ask in prayer tonight. Ask and it shall be given to you. So mag-ask na tayo. Seek and you shall find. Knock and the door will be open unto you. So kaya po,